Kaya dito tayo ngayon sa Crayfish Farm ni Kuya Jun. Kuya Jun? Hello? Ako si Jun. Mapapansin nyo yung farm ko nasa loob ng bahay. Tawag ko indoor farming. Ayan, makikita nyo, per layered siya. And sa ngayon, ano siya, under experiment kasi ginagawa kong thesis. Nagmamasteral ako ngayon MIT. Ayan. So yung system ko, ina-apply ko sa crayfish. And ang goal nito is mabantayan yung water quality, makatulong sa pag-aalaga, automation, and also, yung sustainability niya, makita nyo, in 1 by 1 meter lang, makakapag-farming ka na sa loob ng bahay mo. Yan. Ano naman to? Yung part na yan, naka-prepare siya sa parang crab fattening style. Okay. Bawat isang slot, lalagyan ko ng crayfish, tapos, dyan na sila tataba. Ang paraang yun, yung sa crab fattening, hindi sila nag-aaway-away. Okay. Ayan, man, parang dyan sa ilalim. Ayan, pakain, hindi nila kinain. Okay. So, sa ganang setup naman, makikita nyo, magkakaiba yung layer niya. Dito sa taas, dito yung mga newly hatched or craylings. Ayan, maliliit pa sila. Around 100 pa yung matitira dyan. Tapos, dito naman yung juvenile. Ayan, ganang size. 2 inches to 3 inches. Okay. Ayan. Tapos, dito yung mga breeder size. Ayan. Mga breeder yung nandyan. Pag nabuntis yan, tapos nanganak, gano'n na naman yung anak nila, pupunta dun sa top. Craylings. Tapos, pupunta na naman sa juvenile after 2 months. Okay. And after 2 months, doon na ulit sila. Ganun siya, cycle. Cycle pala siya. Mahalaga kasi yung sorting. Ah. Para hindi nila kainin yung maliliit. Okay. So ito, dinedevelop ko siyang system. Meron siyang mga sensors, mga turbidity, ammonia, pH. Tapos, ibinabato niya sa natin sa cloud. Meron sa cellphone na app, doon mo makokontrol yung meron siyang auto feeding tsaka auto water change. Tapos makikita mo yung water quality, automatic din siya pag nakita niyang sumasablay yung tubig mo, yung water change niya. Magkano yung ganyan? Sa ngayon yung cost niya is around 10K pa eh. Okay. Hindi ko pa alam kung magkano yung final na kalalabasan. Paano naman may iwasan pag baka makatakas, baka akyat? So ito ngayon, sineset-up ko. Dito kasi nadaan di ba? Nilalagyan ko na siya ngayon ng harang para pag nakaakyat siya dito, hindi na siya makakatalon. Balik na lang ulit siya dun sa baba. Okay. Ano naman to sa ilalim niya? Ayan. Makikita mo meron siyang ulit. Kumbaga, biosecurity ulit. Pag nakatakas dyan, nakatalon, yung crayfish mo, dito siya bababa, hindi siya makakalayo. Dito sila naipon. Ayun, may nakatakas. Ayan, dadamputin ko lang yan, babalik ko ulit sa pan. Okay. Bakit may maliliit na isda ako nakikita? So yan, para sa safety natin, hindi tayo lalamukin. Kinakain nila yung katikita at saka yung mga itlog ng lamok. Okay. Kinakain din niya na crayfish? Oo, kapag nag-water change na baba yung water level, kaya nilang ulihan that time. Gano'ng kalaki pa to aabot? Ayan, sa ngayon 7 inches yan, pero kaya pa niya hanggang 9 inches yung indoor captive niya. Hanggang 9 inches kaya pa. Bakit pala medyo madilim yung niya? Kasi nocturnal yan eh. Ang gusto niya sa dilim. Sa dilim sila gising. Kaya mapapansin mo maraming hides. Yung mga maliliit na pipe dyan. Okay, so ganito yung niya. Gendering, no? Yung female, eto siya. Makikita mo yung claw niya, kulay blue lang, walang orange. Ang tawag kasi dito, Australian red claw. So, yung red claw, eto yon sa lalaki mo makikita. Ayan. Ayan, mapansin nyo yung gilid ng claw, merong red or orange. Okay. Ayan, kaya siya binansagan na red claw crayfish. Ayan. So, dito, makikita nyo, yung buntot niya nakatiklop kasi pinoprotektahan niya yung eggs niya. Yung eggs niya nasa labas lang ng tiyan. Ganito yung itsura niya. Yeah.
Ayan. So, around 300 yung egg na yan. Mm. So, from day 1 hanggang bago mapisa, 6 weeks yon. Yan, bigyan tayo ng Kuya Jun. Naglulutuin natin yung 7 inches crayfish. thank you, Kuya Jun. Alright. Sa baryong tahimik, umaga'y ligaya, hunin ng maya, hatid na biyaya, sumasayaw ang dahon, dampi ay mahinahon, pusong napagod, biglang umahon, langhap ng palayan, bangong kay sariwa, sa bawat paghinga, bumalik ang diwa. Higa sa banig, himbing na payapa, tingin sa ulap, isip ay malaya, tawanan ng tropa, gabi masigla, simpleng dalangin, buhay na maganda. Kape sa baso, tamis ay kasundo, tinapay na mainit, dagdag na ginhawa, kwento sa silong, tawa'y naglalakbay, pagod na balikat, biglang gumaan, lakbay ng hangin, bulong na banayan, pintig ng damdamin, tibay na matatag. Higa sa banig, himbing na payapa, tingin sa ulap, isip ay malaya, tawanan ng tropa, gabi masigla, simpleng dalangin, buhay na maganda. Kung pumasok ang alinlangang kulimlim, sindihan ang lampara, liwanag ay lalalim. Sa likod ng ulap, talay magliliwanag, bukas na umaga, saya'y usad. Higa sa banig, himbing na payapa, tingin sa ulap, isip ay malaya, tawanan ng tropa, gabi masigla, simpleng dalangin, buhay na maganda. Tahimik ang gabi, sigla'y di mawawala, bukas muling gigising, probinsya'y kay saya. Sandal mo sana ang ulo mo sa unan, katawan mo ay aking kukumutan, mga problema'y iyong malilimutan, habang tayo'y magkayakap sa dilim. Huwag mong pigilin kung nais mapaluha, pakiramdam mo sana'y guminhawa, kung gusto mo ay magsigarilyo muna, bago tayo magkayakap
just levitate.